Welcome back sa aking YouTube channel para sa first time. Skip mo lang dyan, skip. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang dun sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, topic natin ngayon po to this video or reflection, sa tema tayo ng Heart of Worship. Yung puso natin. Pero bago yan, Happy Independence Day po sa ating lahat. Sa ating araw ng kasarinlan o kalayaan ng ating bayan. So, yun na nga guys. So, yung heart of humility, yan ang pinaka-importante. Yung pagpapakatao o mapagkumbabang puso ng bawat isa sa atin. So, minsan guys, ito yung pinakamahirap, yung humility na labanan. Dahil nga sa ngayon, di ba, uso na yung social media. Facebook, Instagram, Twitter, at kung ano-ano pa. At dyan, di ba? Dyan, napapakita. Sabihin naman natin na accomplishment ng iba, pero yung iba kayabangan lang din. Di ba? So, kanya-kanyang ano po tayo dyan. Yung iba talagang kahit ano lang ginagawa, pinupost nila. Di ba? Sa Instagram, lalo na pag naging successful sila sa isang bagay. Halimbawa, nakabili sila ng kotse. Yan, ipopost yan. Di ba, guys? O, do, karapatan naman nila yan. Di ba? Pumunta sila sa abroad, yung damit nila mamahalin, lakos, di ba? Yung relo nila Rolex, yung mga bag nila Louis Vuitton. So lahat yan in Instagram, di ba? Facebook, pinupost lahat. So parang kumaga, pinagyayabang nila. Although siguro kung sa iba, accomplish nga nila dahil nga pinagpagura nila, pwede rin naman yun guys, di naman natin yung kinukundina. Pero siyempre, iba na rin yung nakikita ng tao, minsan naiinggit dahil nakikita yung mga accomplice. Di natin maalis yan guys, di ba? Kaya nga pagka tayo nagyayabang sa ating buhay, kung kayabangan man yan, di ba? Hindi natin sinasabi lahat yung kayabangan pag nag-post, di ba? Parang ano yan, ah, hindi yan para sa Diyos, di ba? Dahil nga, minsan parang iniinggit mo lang yung kapwa mo, meron parang motibo na gano'n. Pero kung hindi naman, okay lang, wala namang problema. Kaya sabi sa uh, Pilipos, chapter 2, verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o sa pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. So, ibig sabihin lang nito, yung magpaka-humble lang tayo. Di ba? Na huwag maging magmayabang para lang sa sarili. Okay lang kung pagyabang natin, di ba? Yung para sa Diyos. Yun ang pinaka the best yan. Kaya nga, di ba guys, even ang ating Panginoong Yesus. Kahit Diyos siya, bumababa siya sa lupa, hindi niya tinuring kanyang sarili na kapantay ng Diyos. Naging tao siya. So, ibig sabihin yung tao, humility, ibig sabihin, binigyan niya ng dangal ang tao. Di ba? Imagine mo, Diyos ka, tapos bababa ka sa ginawa mo lang. Tayong mga tao na ginawa lang, di ba? Nilikha lang sa alabok. Tapos, gusto niya maging kapantay tayo bilang isang tao. Maranasan kung ano nga ba yung pakiramdam, sitwasyon, kalagayan ng tao. So, ang pinaka point dito guys, yung nagpakumbaba kahit Diyos siya. Diba? Kaya tayo bilang tao talaga guys, di naman tayo Diyos. Kailangan natin lagi mapagkumbaba sa ating tao. Huwag magyabang. Diba? Ako yung iba, minsan nagyayabang nga, maraming pera, yung pala galing naman sa sugal. Diba? Diba? Nagsugal ka, nanalo ka nga. Pero mas marami yung natalo sa likod ng sugal na yan. Kaya hindi natin yan sinusuportahan. Lalo na ngayon, usong-uso guys, yung online sabong. Diba? Na kung saan, ilang minuto lang o ilang segundo lang talo ka kagad. Walang nanalo. Diba? Naalala yung online sabong guys na naging laganap. Nagkaroon pa ng mga krimen at kung ano-ano pang mga problemang naidulot nito. Maraming nawasak na pamilya, nag-away yung mag-asawa dahil sinugal. Yung sweldo, di ba? Yung iba, nagsanla. Yung iba, meron pa nagpakamatay dyan. Meron pang pinatay dyan. At kung ano-ano pa. Yan ang naidudulot ng sugal, di ba? Sa ating buhay.
Kaya dapat nga ituring natin ang ating sarili sa iba, sa kapwa natin. 'Di ba? Maging mapagkumbaba lagi, isipin ng kapwa. Hindi naman sinasabi na huwag pabayaan mo na sarili mo, hindi. Mahalin natin ang sarili natin, mahalin natin ang ating kapwa. Kumbaga, balance lang guys. Balance lang. Hindi pwedeng tayo lang ang nasusunod, tayo lang ang gustong papurihan, di ba? Alam naman natin, tayo bilang isang tao, gusto natin, sikap tayo, may posisyon tayo sa gobyerno, mayaman, successful, lahat na. Pero wag natin kalimutan ang ugali nating maging humility o mapagpakumbaba sa ating buhay. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansyal. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal kung hindi kayo maniwala at magtiwala ay tsak yun pagkakaloob ng ating Panginoong Jesus sa tamang panahon basta ikaw lang ay manampalataya. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na Lord. Tinaningan na po sa buhay. Bedridden na sa ospital o sa bahay. Ipuhin niyo po Lord yung mapagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Ibalik ang kanyang kalakasan sa iyong kaloob para sa kanilang pag. Ganon din po sa pamilyang nasira na o masisira pa lang. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, magilumin niyo po mga sugat at pagbigis-bigisin niyo po yung kanilang pamilya. At lalo na po Lord, sa financial na kailangan namin lahat. Lalo na yung kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng kilo ng bigas, ng ulam, pambawon sa mga bata, pambili ng gamot at kung ano-ano pa Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Napatawarin niyo po kami sa aming kasalanan. Malapit po kami sa inyo ng buong pagpapakumbaba. Turuin niyo po kami laging maging makatao. Mahalin ang kapwa at mahalin kayo Lord. At purihin kayo sa inyong pangalan. Ating Panginoong Jesus, Amen. God all be the glory. Sa ngalan ng Ama namin, Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.